Ang gabi sa Baguio ay may sariling himig, isang himig na malamig at mapag-isa. Para kay Elias, na nag-iisang naglalakad sa isang malawak na hardin, ang himig na iyon ang kanyang naging karamay. Siya ang bantay ng hardin, isang tagapag-alaga ng mga bulaklak na natutulog sa ilalim ng buwan. Ang hamog ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat dahon at talulot, at ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at ng mga rosas na animoy lumuluha. Sa bawat hakbang niya sa mga landas na gawa sa bato, tila ba dinadala siya ng kanyang mga paa sa isang mundong hiwalay sa lahat. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng kanyang paghinga at ng paminsan-minsang huni ng isang kuliglig na naligaw. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste, ang mga sunflower ay nakayuko, tila nagluluksa, habang ang mga rosas naman ay kumikinang dahil sa mga patak ng hamog na dumapo sa mga ito. Huminto si Elias sa tapat ng isang malaking rosas na ulay pula. Hinaplos niya ang malambot na talulot nito at bumulong na tila ba isang matalik na kaibigan ang kausap. "Gising ka pa pala," mahinang sabi niya, at isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ako rin, heto't kailangang manatiling gising." Sa ganitong katahimikan, mas lalo kong nararamdaman ang lahat. Siguro dahil sa lamig, o siguro dahil ang bigat-bigat na naman ng dibdib ko. Tumingala siya sa langit na halos hindi makita dahil sa kapal ng ulap. Sa kanyang isipan, para siyang isang halaman na itinanim sa maling lupa. Isang halamang dapat sana'y yumayabong sa init ng pag-asa, ngunit na yon ay nalalanta sa ginaw ng kabiguan. Kumusta na kaya si inay? Uminom na kaya siya ng gamot? Sana hindi na naman na siya inuubo. Bulong ng kanyang isip. Ang bawat pag-isip tungkol sa kanyang ina ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang trabahong ito, ang pagbabantay sa hardin, ay para sa kanya. Ang bawat sentimong kinikita niya ay para sa mga gamot at pagkain ni Aling Marta. Pero sapat ba? Kailan ba ito magiging sapat? Nagpatuloy siya sa paglalakad habang ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang manipis na jacket. Ang lamig ay hindi lamang sa labas, ito'y gumagapang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dito, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga bulaklak na walang imik, malaya siyang maging malungkot. Malaya siyang alalahanin ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangarap na nawasak. Hindi naman ganito dati ang buhay. Naaalala pa ni Elias ang init. Hindi ang init ng panahon sa Maynila, kundi ang init ng pag-asa na nag-aalab sa kanyang puso. Noon, ang bawat araw ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap na maging isang engineer. Ang mga numero sa libro ng math ay hindi mga problema, kundi mga pinto patungo sa kinabukasan. Ang bawat guhit niya sa kanyang drafting paper ay isang piraso ng tulay na itatayo niya para sa kanyang ina. Isang tulay na mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan. Naaalala niya ang huling pag-uusap nila bago siya umalis patungong Maynila para mag-aral. Magkayakap sila sa labas ng kanilang maliit na bahay sa Baguio habang naghihintay ng bus na maghahatid sa kanya sa syudad. "Inay, sigurado ba kayo rito?" tanong ni Elias habang mahigpit ang yakap sa ina. "Kaya ko naman pong mag-aral dito sa Baguio. Mahihirapan po kayo kapag mag-isa lang kayo." "Anak," sabi ni Aling Marta habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Ang pinakamagagaling na eskwelahan para sa engineering ay nasa Maynila. Ito na ang pagkakataon mo. Huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga, maabot mo ang pangarap mo. Magpapadala ako ng pera linggo-linggo. Pero inay, ang paglalabadan niyo lang po ang inaasahan natin. Baka po magkasakit kayo sa pagod." Pag-aalala ni Elias, "Huwag matigas ang ulo," sagot ng ina na may kasamang pilit na ngiti. "Ang pangarap ko lang anak ay makita kang suot ang toga mo. Kaya kong tiisin ang lahat para doon. Kaya sige na, sumakay ka na at baka maiwan ka ng bus. Tumawag ka palagi ha?" Ang mga salitang iyon ay naging apoy sa puso ni Elias, ang bawat gabing pagpupuyat niya sa Maynila. Ang bawat araw na tinitiis niya ang gutom para lang may pambili ng libro,
Lahat ay nagkakaroon ng kahulugan dahil sa sakripisyo ng kanyang ina. Ang tadhana ay isang magnanakaw sa gabi. Nakaupo si Elias sa isang bench sa labas ng kanyang classroom sa Maynila. Pinapasadahan ng huling sulyap ang kanyang mga reviewer. Ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kanyang midterm exam sa calculus. Kinakabahan siya, ngunit puno ng pag-asa. Handa na sana niyang ilagay sa silent mode ang kanyang lumang telepono nang bigla itong tumunog. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello? Sino po sila?" Kinakabahang tanong niya. "Kaano-ano po kayo ni Ginang Marta Reyes?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Boses ng isang kapitbahay nila sa Baguio. "Anak niya po ako." "Bakit po? Anong nangyari sa nanay ko?" Sunod-sunod na tanong ni Elias habang ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Ang mga sumunod na salita ay tila mga pako na ibinaon sa kanyang pandinig. Nabundol po siya ng isang kotse habang pauwi galing sa paghahatid ng labada. Kritikal ang kanyang kondisyon. Nasa pampublikong ospital. Binitiwan niya ang lahat. Ang mga reviewer na hawak niya ay nagsikalat sa sahig. Ang pangarap na makapasa sa exam ay biglang nadlaho na parang bula. Hindi na niya inintindi ang tawag ng propesor na nagsasabing magsisimula na ang pagsusulit. Kumakbo siya palayo sa unibersidad, walang pakialam sa mga taong nabamangga niya. Sa kanyang isip, paulit-ulit na tumatakbo ang isang panalangin. "Diyos ko, wag po ang nanay ko." Ang biyahe mula Maynila hanggang Baguio ang pinakamahabang 6 na oras sa buong buhay niya. Bawat preno ng bus, bawat paghinto ay parang isang pagpapahirap. Nakatingin lang siya sa bintana, sa mga ilaw na dumadaan, pero ang nakikita lang niya ay ang mukha ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng kawalan ng bagawa, ang distansya sa pagitan nila ay isang tinik na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa ospital sa Baguio, ang amoy ng gamot at desperasyon ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina sa emergency room, nakahiga, duguan at may mga tubo na nakakabit sa katawan. Gumuho ang mundo ni Elias. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang malamig na kamay ng ina at doon umiyak na parang isang paslit. Inay, nandito na po ako, patawarin niyo po ako." Humahagulgol niyang sabi. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Kinumpirma ng doktor na kailangan operahan si Aling Marta sa lalong madaling panahon at ang halaga nito ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Sa desperasyon, tinawagan ni Elias ang kanyang kaibigan na si Joseph sa Maynila. "Joseph, parang awa mo na, tulungan mo ako." Nanginginig ang boses ni Elias sa telepono. "Kailangan kong ibenta lahat ng gamit ko dyan." Lahat-lahat. Sa tulong ni Joseph, isa-isang nawala ang mga bagay na minsan ay bumuo sa kanyang pangarap. Unang naibenta ang kanyang laptop, ang kasama niya sa bawat puyatan para sa mga plates at proyekto. Sumunod ang printer na regalo pa sa kanya ng ina noong Pasko mula sa naipong kita nito sa paglalamada. Pagkatapos, isinunod na rin nila ang lahat ng kanyang mga libro sa engineering. Bawat isa ay puno ng kanyang mga sulat kamay at marka ng highlighter. Mga saksi sa kanyang pagsisikap. Sa huli, pati ang mga damit niya ay ipinabenta na rin niya. Nagtira lamang ng iilang piraso na maisusuot niya. Ang bawat text ni Joseph na nagsasabing may nabenta na ay parang suntok sa kanyang sikmura. Pakiramdam niya ay unti-unti niyang tinatalikuran ang kanyang pagkatao, ang kanyang kinabukasan. Ngunit kahit naubos na ang lahat ng kanyang ari-arian, kahit wala nang natira sa kanyang buhay estudyante sa Maynila, ang perang nalikom ay kulang pa rin. Patak lamang ito sa karagatan ng kanilang gastusin. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral at manatili sa Baguio. Sa isang iglap, ang siyudad ng pangarap ay naging isang malayong alaala. Ang buhay niya ngayon ay nasa tabi na ng kanyang ina sa malamig na siyudad kung saan sabay na gumuho ang kanilang mga pangarap. Habang nagbabantay isang gabi sa tabi ng ina, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng bintana ng ospital. Ang binatang puno ng pag-asa
ay napalitan ng isang lalaking may pasan na ng buong mundo. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang panata. Hindi na mahalaga ang pangarap ko, inay. Ang mahalaga ay gumaling ka. Dito na lang ako sa tabi mo. Iyon na lang ang bagong pangarap ko. At sa gabing iyon, sa loob ng ospital na iyon sa Baguio, isinuko ni Elias ang kanyang kinabukasan para sa isang buhay na kanyang pinakamamahal na ina. Nakalabas na ng ospital si Aling Marta, ngunit ang bahay na kanilang inuwian ay tila isang dayuhan. Ang maliit na barong-barong, na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ay naging saksi sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na puno ng nakabibinging katahimikan. Dahil sa aksidente, tuluyang naparalisa ang kalahati ng katawan ni Aling Marta, ang dating masipag na ina na ang kilos ay parang walang kapaguran, ngayoy isang anino na lamang na nakahiga sa banig, halos hindi mafagalaw. Tuwing umaga, pag-uwi ni Elias mula sa kanyang trabaho bilang gwardya, ang katahimikang ito ang sumasalubong sa kanya. Wala na ang kaluskos ng paghahanda ng almusal, ang amoy ng sinaing o ang boses ng kanyang ina na nagtatanong kung kamusta ang kanyang gabi. Ngayon, ang naririnig na lang niya ay ang sarili niyang mga yabag sa sahig at ang marahang paghinga ni Aling Marta. Dahan-dahan siyang magluluto ng lugaw, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng kanyang ina na nakahiga, isang matimbing kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Ang kanilang tahanan, na dati maliit ngunit masaya, ay naging isang malamig na kahon na puno ng mga pangarap na hindi na matutupad. Sa kanyang isipan, naririnig pa niya ang malakas na halakhak ng ina noong huli silang magkasama bago siya umalis patungong Maynila. Ang alaalang iyon ay isang matamis na lason na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Dahan-dahang lumapit si Elias sa kanyang ina, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Marahan niyang inalalayan si Aling Marta na makaupo ng bahagya. Isinasandal ang likod nito sa mga unan na pinagpatong-pato niya. Nakatulala lamang ang ina sa kawalan at sa mga mata nito ay may dagat ng kalungkutan na hindi masisid. Inay, kain na po tayo, malambing na sabi ni Elias. Habang sumusubo ng lugaw at hinihipan ito, nilagyan ko po ng maraming bawang, paborito nyo. Hindi kumibo si Aling Marta. Sa halip, isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata at pumatak sa kanyang pisngi. At isa pa hanggang sa ito'y naging isang tahimik na agos. Inay, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Elias. Ilang sandali pa bago nakapagsalita si Aling Marta, ang kanyang boses ay garalgal at halos isang bulong na lamang. Pasensya ka na. Anak, sabi niya, bawat salita ay isang hirap. Patawarin mo ako. Inay, ano po bang sinasabi niyo? Wala po kayong kasalanan, sagot ni Elias habang ang sarili niyang lalamunan ay nagsisimula ng manikip. Pabigat na lang ako. Patuloy ng ina habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Ang pangarap ko, makita kang magmarcha, suot ang toga mo. Pero sinira ko ang buhay mo, Elias. Binitiwan ni Elias ang mangkok at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Ramdam niya ang pangininig ng manipis nitong katawan. Hindi po totoo yan, inay. Humahagulgol na sabi niya. Huwag nyo na pong isipin yan. Ang makita ko po kayong humihinga sa bawat araw, yun na po ang pinakamalaking pangarap ko ngayon. Mas mahalaga pa po kayo sa kahit anong diploma o building sa mundo. Kayo po ang buhay ko. Hindi na sumagot si Aling Marta. Umiyak na lamang siya nang umiyak sa balikat ng kanyang anak. Isang pag-iyak na dala hindi lang ng sakit sa katawan, kundi ng durog na puso ng isang inang nakikitang nagburusa ang kanyang anak dahil sa kanya. Ang bawat araw ni Elias ay isang paulit-ulit na ritual ng sakripisyo. Bago pumasok sa trabaho sa gabi, siya ang gumagawa ng lahat. Paggising sa hapon, magluluto siya ng kanilang pagkain. Pagkatapos, aasikasuhin niya ang kanyang ina. Papalitan ng damit nito, pupunasan ang katawan at titiyaking nakainom ito ng gamot.
Pagkatapos, siya naman ang maglalaba ng kanilang mga damit sa isang lumang batya. Isang hapon, habang kinukusot niya ang mga damit sa malamig na tubig, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati sanay sa paghawak ng lapis, calculator at T-square ay ngayoy magaspang na at may mga kalyo. Ito ang mga kamay ng isang labandero, ang trabahong unti-unting kumitil sa lakas ng kanyang ina. Biglang bumalik sa isip niya ang masiglang tinig ni Aling Marta noon. "Mag-aral ka, anak. Huwag mo akong intindihin." Ang talaalang iyon na dating nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon ay parang isang punyal na tumarak sa kanyang dibdib. Wala na ang sigla ng tinig na iyon. Ang natira na lang ay ang mahinang bulong at ang malungkot na mga mata. Napayuko si Elias at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa tubig sa batya. Ang bigat ng responsibilidad ay parang isang malaking bato na nakapasan sa kanyang mga balikat. Walang katapusang pagod, walang katapusang pag-aalala. Sa isang saglit, naramdaman niya ang matinding panghihinayang. Ngunit nang muli niyang marinig ang mahinang pagtubo ng kanyang ina mula sa loob ng bahay, agad niyang iwinaksi ang lahat ng iyon. Para sa kanya, mariing sabi niya sa kanyang sarili. Itinayo niya ang kanyang ulo, pinunasan ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa paglalaba. Ang mga pangarap niya ay maaaring nawasak, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang ina ang naging bagong pundasyon na nagpapatatag sa kanya. Ang sakripisyo ay naging gabay niya. At ang bawat patak ng pawis at luha ay isang panalangin na sana, balang araw, ay muli niyang makita ang ngiti sa mga labi ni Aling Marta. Bago pa man dumating si Elias sa hardin, mayroon ng isang anino na matagal nang gumagala roon, si Ramon. Katulad ni Elias, si Ramon ay lumaki rin sa hirap. Ngunit habang si Elias ay yumakap sa pagsusumikap, si Ramon naman ay kumapit sa bisyo. Ang bawat sentimong kinikipan niya ay hindi napupunta sa pag-ahon, kundi sa alak na pansamantalang nagpapalimot sa kanya ng kanyang kalagayan. Para kay Ramon, ang trabaho sa hardin ay hindi isang biyaya, kundi isang pilit na obligasyon. Palagi siyang huli kung pumasok at ang hininga niya ay laging amoy alak. Isang umaga, naabutan siya ng may-ari ng hardin, si Mr. De Castro, na natutulog sa ilalim ng isang puno habang ang mga halaman na dapat niyang dinidiligan ay nanunuyo na. "Ramon," malakas na tawag ni Mr. De Castro, at nagising si Ramon na tila nagulat pa. "Bakit po, sir?" tanong niya habang kinukusot ang mga mata. "Anong bakit? Tingnan mo ang paligid mo," galit na sabi ng matanda. "Pang-ilan na ba ito? Laging late, laging lasing. Pinibigyan kita ng pagkakataon dahil alam kong kailangan mo ng trabaho, pero inaabuso mo." Tumayo si Ramon at sa halip na humingi ng tawad, sumagot pa ito ng may kayabangan. "Sir, tao lang po ako, napapagod din. Isang beses lang naman akong nakatulog." "Isang beses?" Hindi makapaniwalang sabi ni Mr. De Castro. "Ramon, pasensya na pero hindi ko na kayang panatilihin ang isang trabahador na walang pakialam. Simula ngayon, hindi ka na kailangang bumalik dito." Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Ramon. Ang pagiging kampante ay napalitan ng nag-aapoy na galit. "Tatanggalin ako ng matandang to matapos ang lahat ng ginawa ko para sa hardin na to? Akala mo kung sino?" Bulong ng kanyang isipan na puno ng puot. "Kung yan po ang gusto nyo, sige," padabog na sagot ni Ramon. "Marami pa namang ibang trabaho dyan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko pag-aaksayahan ng luha ang hardin ninyo." Tumalikod siyang naglalakad, dala ang isang pangako sa kanyang sarili, isang pangako ng paghihiganti. Para sa kanya, hindi siya ang nagkamali. Ang mundo ang nagkamali sa pagtrato sa kanya. Ang pagkatanggal sa trabaho ay lalong naglubog kay Ramon sa putik ng bisyo. Ang kaunting naipon niya ay naubos sa alak at sugal. Habang si Elias ay nagtatrabaho ng marangal para sa kanyang ina, si Ramon naman ay palaboy-laboy, puno ng galit sa mundo. Isang gabi, habang nakaupo sa isang maliit na karinderya sa tapat ng hardin at umiinom ng murang alak, natanaw niya si Elias na nagroronda.
Pinanood niya ito ng may nanlilisik na mga mata. Nakikita niya kung paano binabati si Elias ng mga dumadahan, kung paano ito kinakausap ng may respeto ng kapwa-gwardiya. Nakikita niya ang kasipagan nito kahit tapos na ang oras ng ronda. Umiikot pa rin si Elias, tinitingnan ang bawat halaman na para bang mga anak niya ito. Ayan na naman yang si Elias, pabibo. Akala mo kung sinong santo. Bulong ni Ramon sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ng baso ng alak. Pareho lang naman kaming galing sa hirap. Pero bakit siya kinakaawaan? Bakit siyang nirerespeto? Dahil lang patahimik siya at ako, marunong akong ipaglaban ang gusto ko? Para kay Ramon, ang kasipagan ni Elias ay hindi isang katangian, kundi isang insulto. Bawat patak ng pawis ni Elias ay isang paalala sa kanya ng sarili niyang katamaran. Bawat ngiti na ibinibigay kay Elias ay isang sampal sa kanyang mukha. Hindi na nakatiis si Ramon. Lasing na tumayo at nilapitan si Elias na nooy inaayos ang isang paso ng rosas. "Uy, Elias!" sigaw ni Ramon at amoy na amoy ang alak sa kanyang hininga. "Sipag natin ah! Nagpapalakas ka ba sa may-ari para tumaas sahod mo?" Tumingin lang si Elias sa kanya ng mahinahon. "May inaayos lang ako." "Ramon, gabi na. Umuwi ka na at magpahinga." Simpleng sagot niya. Ang kalmadong sagot na iyon ay lalong nagsinde sa galit ni Ramon. Pakiramdam niya ay minamaliit siya. "Walang hiya, binabaliwala lang ako. Akala mo kung sino ka na." "Huwag mo kong pagsabihan na parang mas mataas ka sa akin," pasigaw na sabi ni Ramon. At itinulak niya ang paso ng rosas na inaayos ni Elias. Nabitawan ito ni Elias at nabasag sa sahig. Hindi kumibo si Elias. Tinitigan niya lang ang basag na paso at ang lupa na kumalat sa semento. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ang mga piraso. Ang hindi niya pagpatol ang pinakamasakit na insulto para kay Ramon. "Tandaan mo ito, Elias," nagbabantang sabi ni Ramon, habang nakaturo ang daliri sa kanya. "Hindi pa tayo tapos. Kukunin ko ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. At sa mga De Castro, sisirain ko ang paraisong yan." Tumalikod si Ramon, dala ang apoy ng inggit at puot. Habang si Elias ay naiwang mag-isa, pinupulot ang mga piraso ng nabasad na paso sa malamig na gabi. Hindi niya alam na ang mga pirasong iyon ay simbolo lamang ng mas malakong kaguluhan na malapit nang dumating. Isang kaguluhan na isisilang mula sa dilim na bumabalot sa puso ni Ramon. Ang gabi ay dumating sa Baguio na may kasamang hamog na kasing kapal ng kumot na lumalamon sa liwanag at tunog. Ang katahimikan sa loob ng hardin ay banal, isang santuwaryo para kay Elias. Ngunit sa gabing yon, isang anino na puno ng galit ang muling pumasok sa paraiso, dala ang layuning wasakin ito. Si Ramon, na ang bawat hakbang ay pinapatnubayan ng isang boteng alak at ng nad-aalab na paghihiganti, ay bumalik. Pasuray-suray siyang naglakad sa landas na bato, hawak ang halos ubos ng bote. Huminto siya at tiningnan ang mga sunflower na nakayuko, tila natutulog. Isang masamang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. "Oh, anong tinitingin-tingin niyo dyan?" Lasing na bulong niya sa mamabulaklak. Lumapit siya at hinawakan ng isang malaking talulot. "Gising pa pala kayo ha? Naghihintay sa sikat ng araw?" "Mga sinungaling, walang araw na sisikat para sa mga katulad ko." Sa isang marahas na galaw, hinila niya ang halaman mula sa lupa, ugat at lahat. Itinapon niya ito sa damuhan. Hindi pa siya nakuntento. Naglakad siya patungo sa isang hilera ng mga paso na gawa sa terracotta, na puno ng mga makukulay na bulaklak. "Lahat kayo dito, ang sasayan niyo," sigaw niya sa katahimikan. Namumukadkad na para bang walang problema sa mundo. Mga plastik, mga peke. Sinimulan niyang sipain ang mga paso, isa-isa. Ang tunog ng pagbasad ng mga ito ay tila musika sa kanyang pandinig, isang awit ng paggawasak. "Ayan, ganyan, mabasag kayong lahat," patuloy niya habang sinisira ang bawat paso na kanyang madaanan. "Ipakita niyo ang tunay niyo kulay. Lupa, putik gaya ko." Ang hardin na para kay Elias ay lugar ng kapayapaan ay naging larangan ng digmaan para sa nasirang kaluluwa ni Ramon, mula sa madilim na sulok kung saan niya itinago. Kinuha niya ang dala niyang isang galon ng gas
at isang kahon ng pusporo. Dala ang mabigat na galon, naglakad siya patungo sa isang maliit na greenhouse sa gitna ng hardin. Doon nakalagay ang itinuturing na orona ng hardin, isang napakabihira at mamahaling orchid, ang paboritong-paborito ng may-ari na si Mr. De Castro. Binuksan niya ang pinto ng greenhouse at nilapitan ng orchid na nakapatong sa isang espesyal na patungan. "At ikaw," sabi niya ng may panunuya, "ang reyna, ang yaman ng matanda." Binuksan niya ang takip ng galon at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang mabahong likido sa paligid ng orchid. "Tingnan natin kung gaano kakahalaga kapag naging abo ka na." Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iikot si Elias nang maramdaman niya na may mali. Una, ang masangsang na amoy ng gas na humalo sa malamig na hangin. Pagkatapos ay narinig niya ito. Isang tunog ng nababasad na paso. Isang masamang kutob ang pumiga sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay at amoy. At doon, sa loob ng greenhouse, nakita niya si Ramon. Nakita ni Elias ang basang sahig at ang galon na naahandusay sa tabi. Si Ramon ay may hawak ng posporo. Handa na itong pagkiskisin. "Ramon, tama na yan!" sigaw ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding takot. Ngumisi si Ramon, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Elias, sakto ang dating mo para makita mo mismo kung paano maging abo ang paboritong yaman ni Don Castro." "Huwag, Ramon!" "Nakikiusap ako sa iyo," pagmamakaawa ni Elias habang dahan-dahang lumalapit. "Trabaho ko to, tungkulin kong protektahan yan. Dito nakasalalay ang gamot ng nanay ko. Maawa ka." Ang pagmamakaawa ni Elias ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ni Ramon. "Maawa?" Tumawa siya ng malakas, isang tawang basag at puno ng sakit. "May naawa ba sa akin, ha, Elias? Noong tinanggal ako sa trabaho ng putang inang De Castro na yon? Noong nagugutom ako? Wala. Hinusgahan ninyo akong lahat. Ngayon, ipaparamdam ko sa inyo ang pakiramdam ng mawalan." Sa isang iglap, bumunot si Ramon ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng bumbilya sa greenhouse. "At ikaw, putang ina mo, Elias," sigaw niya habang itinuturo ang patalim kay Elias. "Ikaw ang pinakakinamumuhian ko sa lahat. Dahil sa pagiging santo-santito mo, lalo akong nagmumukhang demonyo." Sumugod si Ramon, ngunit mabilis na nakailag si Elias. Nagsimula ang isang habulan sa mga makikitid na espasyo sa loob ng greenhouse. Si Elias ay hindi lumalaban. Ang tanging nasa isip niya ay ilayo si Ramon sa orchid. Ngunit si Ramon ay puno ng galit at bawat pag-ilag ni Elias ay lalong nagpapainit sa kanyang ulo. Natapos ang kanilang habulan, pabalik sa harap ng orchid. Sa huling pagsugod ni Ramon, hindi si Elias ang kanyang pinuntirya, kundi ang mismong bulaklak. Itinutok niya ang patalim, handang sirain ang halaman. Nang walang pag-aalinlangan, iniharang ni Elias ang kanyang braso. Naramdaman niya ang matalim na pagguhit ng patalim sa kanyang balat, kasunod ng mainit na pag-agos ng dugo. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Sa halip, ginamit niya ang kanyang buong katawan para takpan ang orchid. Pinoprotektahan ito mula sa galit ni Ramon. Duguan at sugatan, tiningnan ni Elias si Ramon nang may pakiusap sa kanyang mga mata. "Parang awa mo na, Ramon. Itigil mo na to," sabi niya, habang ang dugo ay walang tigil na tumutulo mula sa anyang braso patungo sa paso ng orchid. Napatingin si Ramon sa malaking sugat na ginawa niya. Sa ilalim ng ilaw, kitang-kita ang pag-agos ng dugo, totoong digo. Ang imahe ng duguan niyang kaaway na imbis na lumaban ay piniling protektahan ng isang halaman ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkalasing. Biglang nawala ang apoy sa kanyang mga mata at napalitan ito ng matinding takot. Anong ginawa ko? Nanginginig na bulong niya sa sarili. Nabitawan niya ang patalim. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa loob ng greenhouse. Walang imik at dala ng biglaang pagkatakot sa kanyang ginawa, tumalikod si Ramon
at tumakbo palabas, naglaho sa dilim at sa makapal na hamog. Naiwang mag-isa si Elias. Sa pagkawala ni Ramon, na yun niya naramdaman ang matinding kirot at pagkahilo. Napaluhod siya, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo. "Inay, patawarin niyo po ako," bulong na naisip niya. "Kailangan kong iligtas to, para sa inyo to." Para sa kanya, ang orchid na iyon ay hindi lang isang halaman. Ito ay simbolo ng kanyang tungkulin, ng tiwalang ibinigay sa kanya. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mr. De Castro nung ipinakita sa kanya ang halaman sa unang pagkakataon. "Elias, lahat ng halaman dito ay mahalaga, pero ito, pakainat-ingatan mo itong orchid na ito. Ito ang puso ng hardin. Ang tiwalang iyon, ang trabahong iyon, ang tanging paraan para maipagpatuloy niya ang pag-aalaga sa kanyang ina." At sa huling piraso ng kanyang lakas, tiniyak niyang hindi nasira ang tiwalang iyon. Nang hihina at napapaluhod, ang huling nakita ni Elias ay isang patak ng kanyang sariling dugo na tumulo mula sa kanyang braso at pumatak mismo sa isang puting talulot ng orchid na nakatanim sa lupa. Pagod na ang kanyang katawan at nagsisimula ng magdilim ang kanyang paningin. Inihanda na niya ang sarili sa pagkawalan ng malay. Ngunit isang di pangkaraniwang liwanag ang pumigil dito. Mula sa mismong talulot kung saan dumapo ang kanyang dugo, nagsimulang umilaw ang orchid. Ang liwanan ay nagmula sa patak ng dugo na tila naging isang kumikinang na hiyas bago ito gumapang at kumalat sa buong halaman. Hindi ito isang nakakasilaw na liwanag, kundi isang mahinahon at mainit na kislap na tila humahaplos sa lahat ng nasa loob ng greenhouse. Sa pagkalito, inangat ni Elias ang kanyang ulo. Akala niya namamatay na siya at ito na ang liwanag na susundo sa kanya. Ngunit ang liwanag ay nagtipon sa ibabaw ng bulaklak at dahan-dahang humugis. Mula rito'y lumabas ang isang babae na hindi pa niyang nakita kailanman. Ang buhok nito ay tila ulap na hinabi. Ang kanyang damit ay parang sinag ng buwan at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang hamog sa umaga. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay tila isang banayad na simoy ng hangin. "Elias," sabi ng babae. Nagulat si Elias. Paano nalaman ng estranghero ang kanyang pangalan? "Sino ka?" Hirap niyang tanong. Panaginip lang ba ito o patay na ba ako? Isang mahinahong ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. "Buhay na buhay ka, Elias." Lumapit ito at lumuhod sa kanyang harapan. Itinapat nito ang kanyang kamay sa duguang braso ni Elias. Isang mainit na liwanag ang bumalot sa sugat at sa isang iglap, naramdaman ni Elias na ang sakit ay nawawala at ang kanyang balat ay muling nabubuo. Gulat na gulat niyang hinawakan ang kanyang braso. Wala nang sugat, wala kahit isang peklat. Tumingin siya sa babae at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa sakit o lungkot, kundi dahil sa pagkamangha. "Ako si Luningning, ang diwata ng hardin na ito, pagpapakilala ng engkantada. At ikaw, Elias, ay hindi lamang bantay ng hardin, kundi isang bantay ng kabutihan." "Bakit?" Nanginginig na tanong ni Elias. "Hindi ko maintindihan, bakit mo ako tinutulungan?" Tumingin si Luningning sa orchid na ngayon ay tila mas makulay pa kaysa dati. "Patagal na akong natutulog sa loob ng halamang iyan, naghihintay," paliwanag niya. "Marami ng dugo ang dumanak sa mundong ito dahil sa galit at kasakiman. Ngunit ang dugo mo, iba ito." Tinitigan niya si Elias na may malalim na pag-unawa. "Ang iyong dugo, Elias, ay puno ng sakripisyo. Puno ito ng dalisay na pagmamahal para sa iyong ina. Iyon ang gumising sa akin mula sa aking pagkakahimlay." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Elias. Nakikita niya, alam niya, bulong ng kanyang isip. Ang lahat ng gabi na tiniis niya ang gutom, ang bawat luha na pumatak para sa kanyang ina, ang bigat ng pangarap na kanyang binitiwan. Lahat ng iyon ay naramdaman niya sa mga mata ng engkantada. Mula sa palad ni Luningning, isang maliit na butil ng liwanag ang lumitaw. Ito ay isang binhi na umikinang na parang bituin. Iniabot niya ito kay Elias. "Ano po ito?" tanong ni Elias. "Ito ay isang binhi ng pag-asa.
sagot ni Luningning. Bunga ito ng iyong kabutihan. Bunga ito ng bawat luhang pumatak para sa iyong ina, ng bawat pagtalam ng iyong sikmura, at ng bawat pangarap na iyong isinuko para sa kanya. Itanim mo ito, alagaan mo, at ito'y magbibigay sa iyo ng himala. Nanginginig ang mga kamay ni Elias habang tinatanggap ang kumikinam na binhi. Mainit ipo sa kanyang palad. At ramdam niya ang pagtibok nito na tila isang maliit na puso. Sa bigat at biyaya ng regalong iyon, gumaan ang lahat ng pasanin sa kanyang dibdib. Isang panibagong pag-asa ang nabuo sa kanyang puso. Salamat, maraming salamat. Humahagulgol na sabi ni Elias. Mumiti si Luningning. Ang tunay na hiwaga ay wala sa aking regalo, kundi nasa puso mong hindi sumusuko. At tulad ng kanyang pagpapakita, dahan-dahan siyang naglaho na parang usok. Naiwan ang halimuyak ng mga bulaklak na hindi pa naamoy ni Elias kailanman. Pagdating sa kanilang barong-barong, naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang lungkot sa mukha nito kahit sa pagtulog. Dahan-dahan siyang pumasok, ayaw gumawa ng ingay. Lumuhod siya sa tabi ng banig at pinagmasdan ang ina. Inay, bulong niya sa sarili. Sana totoo to. Sana hindi ako nababaliw. Kumuha siya ng isang lumang lata ng gatas, isang simbolo ng kanilang kahirapan. Nilagyan niya ito ng lupa mula sa labas. Umupo siya sa sahig at tiniigan ang kumikinang na binhi sa kanyang palad. Totoo ka ba? Kinausap niya ang binhi. Sabi ng engkantada, ikaw daw ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko. Isang maliit na bagay na tulad mo. Ikaw ba ang katumbas ng lahat ng pangarap na binitiwan ko? Huminga siya ng malalim. Kung totoo pa man, kung may hiwaga kang ang nala, iisa lang ang hihilingin ko para sa kanya, sabi niya at sumulyap sa natutulog na ina. Buong ingat niyang ibinaon ang kumikinang na binhi sa lupa. Ibinilat niya ang kanyang mga mata, umabasa, nagdarasal. Kinabukasan, hindi siya ginising ng sikat ng araw, kundi ng isang mahinahon at makinang na liwanag mula sa loob ng kanilang bahay. Mula sa lata ng gatas, isang bulaklak ang tumubo. Ang mga talulot nito ay kumikina na parang mga bituin, nagbibigay ng liwanag sa buong kabahayan. Ang bango nito ay kakaiba at puno ng hiwaga na tila nagpapagaan sa hangin. Lumapit si Elias sa halaman, hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang isang kumikinang na talulot. Totoo pa nga, bulong niya dito na may kasamang luhang dumadaloy sa kanyang pismi. Ikaw na nga ang simula. Ang kanilang madilim na barong-barong sa unang pagkakataon ay napuno ng liwanag na hindi nagmumula sa labas. Tinitigan ni Elias ang bulaklak. Pagkatapos ay ang kanyang natutulog na ina na ngayon ay tila mas payapa na ang itsura dahil sa liwanag. Ang bulaklak na ito ang sagot sa kanyang mga dalangin. At sa kanyang puso, alam niyang hindi na sila muling lalamunin ng dilim. Ang mahiwagang bulaklak ay lumago ng may pambihirang bilis. Natila ba sinusuklian nito ang bawat araw ng paghihirap na dinanas ni na Elias. Ang lata ng gatas ay naging napakaliit para sa mga ugat nito. At di nagtagal, ang halaman ay halos sumayad na sa mababang kisame ng kanilang barong-barong. Ang pambihirang halimuyak nito ay bumalot sa buong kabahayan, na tila nagtataboy sa lungkot at sa amoy ng kahirapan. Anak, ano bang gagawin natin dyan? Mahinang tanong ni Aling Marta isang umaga, na ngayon ay medyo nakakaupo na ng may sandalan at bahagyang nakakagalaw na ng kanyang mga kamay. Napakaganda niya, pero baka hindi na tayo magkasya rito. Baka masira lang siya sa sikip ng bahay natin. Hindi ko rin po alam, inay, sagot ni Elias habang pinagmamasdan ang halaman ng may pagkamangha. Pero pakiramdam ko, may dahilan kung bakit siya ibinigay sa atin. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sa huli, maingat niyang inilipat ang halaman sa isang maliit na espasyo sa labas ng kanilang bahay. Gumawa siya ng maliit na bakod sa paligid nito para maprotektahan ito. Doon, mas malaya itong lumago at ang mga kumikinang natalulot nito ay naging tanawin sa kanilang maliit na komunidad. Isang mahiwagang parola sa gitna ng karukhaan. Isang umaga, pagod na pagod si Elias mula sa kanyang trabaho.
Ang kanyang isip ay tila isang maulap na kalangitan. Nahihirapan siyang alalahanin kung saan niya nailagay ang kanyang susi o kung ano ang huli niyang kinain. Ang puyat at pag-alala ay unti-unting umuubos sa kanyang memorya. Habang nagpapahinga, nag-scroll siya sa kanyang telepono at napanood ang isang video sa YouTube tungkol sa paggawa ng tsaa mula sa mga bulaklak tulad ng rosas at sampagita. Ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Pwede kaya? Pumitas siya ng isang kunikinang na talulot. Nagpakulo siya ng tubig at inilagay ito sa isang baso. Ang tubig ay agad na naging kulay ginto at naglabas ng isang napakabanggong amoy. Sa unay nag-aalangan siya, iniisip kung ito ba ay ligtas. Ngunit sa huli, ang pag-usisa at ang pagod ay nanaig. Ininom niya ito. Ang lasa ay hindi mailarawan. Tila pinaghalong pulot, simoy ng hangin sa Bagyo at hamog ng umaga. Ngunit ang epekto ang tunay na kamangha-mangha. Sa isang iglap, agad na luminaw ang kanyang pag-iisip. Ang pagod niya ay napawi. At ang pinaka-nakagugulat sa lahat, ang kanyang alaala ay naging napatalinaw na parang isang bagong bukas na libro. Naaalala niya ang bawat formula mula sa kanyang mga libro sa engineering, ang eksaktong sukat, ang mga teorya, ang mga prinsipyo ng physics. Higit pa ron, naalala niya ang uphan ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Ang unang salita na kanyang binigkas bilang isang sanggol, ang kantang madalas awitin ng kanyang ina habang naglalaba. Isang matamis na kirot ang kanyang naramdaman, ang alaala ng isang pangarap na nawasap na yon ay matingkad na bumabalik. Napaluha siya, hindi sa lungkot, kundi sa gandang dulot ng pag-alala. Tinawag niya itong memory tea. Kinabukasan, narinig niya ang pag-iyak mula sa kanilang kapitbahay. Nakita niya si Leo, isang batang lalaki na kasing edad niya noong nangangarap pa siyang mag-aral, na humahagulgul sa harap ng ina nitong si Aling Nena. Ano pong nangyari, Aling Nena? Tanong ni Elias. Itong si Leo, sabi ng babae na puno ng pag-aalala at puyat ang mga mata. Bukas na ang scholarship exam niya sa Maynila. Ito na lang ang pag-asa naming makapag-aral siya. 1 taon naming pinag-ipunan ang pamasahe niya. Pero halos sumuko na siya. Nahihirapan daw siyang magsaulo ng mga formula sa math at mga pangalan sa science. Hindi ko po kaya, inay. Babagsak lang ako. Sayang lang ang pera. Sabi ni Leo sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nakakahiya po kapag bumagsak ako. Nakita ni Elias ang sarili niya sa binatilyo. Ang pangarap, ang takot, ang hirap. Alam niya ang pakiramdam na dala-dala mo ang pangarap ng iyong mga magulang. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay. Bumawa ng isang tasa ng kanyang memory tea at inabot ito kay Leo. Subukan mo ito, Leo, sabi niya ng may mahinahong ngiti. Tsaalang ito mula sa bulaklak ko. Walang mawawala kung susubukan mo. Baka makatulong sa pag-focus mo. Ubusin mo at pagkatapos, subukan mo magbasa ulit. Nad-aalangan man, kinuha ito ng binatilyo at ininom. Pagkatapos ng ilang araw, isang napakalakas na sigaw ng tuwa ang gumising kay Elias. Si Leo at ang kanyang ina ay nasa labas ng kanilang bahay. Kapwa lumuluha sa galak. Kuya Elias, salamat po. Sigaw ni Leo habang iwinawagayway ang resulta ng exam. Nakapasa ako. Mataas ang nauha ko. Scholar na ako. Kuya, parang magic. Habang nagsasagot ako, lahat ng binasa ko nung binigay mo ang tsaa ay bumalik sa isip ko. Lahat-lahat, pati mga page number, naaalala ko. Niyakap siya ni Aling Nena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Elias, hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Akala namin. Hanggang pangarap na lang ang lahat. Binigyan mo ng kinabukasan ang anak ko. Isa kang anghel. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang mag-inang magkayakap, naramdaman ni Elias na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagkaroon ng saysay. Hindi ko natupad ang sarili kong pangarap, bulong ng kanyang isip. Pero sa pamamagitan nito, baka matupad ko ang pangarap ng iba. At ang pakiramdam na iyon ay higit pa sa anumang diplomang maaari niyang makuha. Mabilis na umalat ang balita tungkol sa magic tea ni Elias. Si Leo ang naging unang testimonya.
Unay ang mga kaibigan ni Leo at iba pang estudyante ang pumipila sa labas ng kanilang barong-barong. Dala ang kanilang mga baon para ipambili ng isang sachet ng pinatuyong talulot. Salamat po, Kuya Elias. Perfect ko ang quiz sa chemistry. Dati hirap kong ma-memorize ang periodic table. Dati laging bagsak ako doon. Kuya, dahil dito, natatandaan ko na lahat ng petsa sa history. Ang galing, pabili po ulit para sa kapatid ko. Hindi nagtagal, ang mga usap-usapan ay umabot sa mga propesyonal. Isang araw, isang babaeng abogado ang dumating, sakay ng magarang kotse na tila naligaw sa kanilang lugar. Batas sa mukha nito ang ilang araw ng puyat at desperasyon. Magandang araw po, kayo po ba si Elias Reyes? Tanong ng abogado. Narinig ko po sa pamangkin ko ang tungkol sa tsaa ninyo. Totoo po ba iyon? Tsaa lang po na nakakatulong sa memorya. Magalang na sagot ni Elias. Mr. Reyes, I'll be honest, this sounds unbelievable, but I'm at the end of my rope, sabi ng abogado. Mayroon po akong napakahalagang kaso bukas at kailangan kong maalala ang bawat detalye ng batas at mga testimonya. Ang kinabukasan ng kliyente ko ay nakasalalay dito. Are you sure this is safe? Gawa lang po ito sa bulaklak, ma'am. Wala pong halong kemikal. Subukan niyo po. Sana makatulong. Sagot ni Elias. Binigyan siya ni Elias ng tsaa. Makalipas ang 2 araw, bumalik ang abogado, dala ang isang malaking basket ng prutas at mga grocery. Maraming salamat, Mr. Reyes, na ipanalo ko ang kaso. Para akong nababasa ng libro sa isip ko habang nasa korte. Utang ko sa iyo ang aking karera at ang kalayaan ng kliyente ko. Ang balita tungkol sa tsaa ay unang kumalat sa mga estudyante. Ngunit ang tunay na nagpasabog sa pangalan ng memory tea ay ang kwento ng isang dalagang naghahanda para sa medical board exam. Halos sumuko na ito sa tindi ng pagod at sa dami ng kailangang sauluhin. Dala ng desperasyon, pumunta siya kay Elias. Makalipas ang ilang linggo, ang pangalan ng dalaga ay nasa lahat ng pahayagan at balita sa radyo. Siya ang naging top 3 sa buong bansa sa medical board exam. At sa isang panayam, nang tanungin siya kung ano ang kanyang sekreto sa gitna ng hirap ng buhay, nabanggit niya ang isang himalang tsaa na bigay ng isang mabuting lalaki sa Baguio na tumulong sa kanyang mag-focus. Iho, salamat dito. Sa wakas naalala kong muli ang mga pangalan ng lahat ng aking apo at ang mga kwento ng kabataan ko. Sir Elias, isa kang henyo. Ang thesis defense ko naging perpekto. Lahat ng tanong ng panel, nasagot ko ng may kumpiyansa. Inigyan mo ng pag-asa ang anak kong may dyslexia. Hindi na siya nahihirapang magbasa at mag-aral. Isang himala po kayo. Ang bawat papuri at pasasalamat ay tila musikang nagpapagaan sa puso ni Elias. Ang dating tahimik nilang bahay ay naging isang lugar ng pag-asa. Mula sa maliit na lata ng gatas kung saan niya unang itinanim ang binhi, na yon ay doon niya inilalagay ang kanilang unang punay na kita. Ang dating walang makain, ngayon ay hindi na muling magugutom. Sa dami ng mga taong humahanap ng memory tea, hindi nagtagal ay kinapos na sila sa supply. Ang iisang mahiwagang halaman ay hindi na makasabay sa pangangailangan ng buong syudad. Isang gabi, habang binibilang ang kanilang kita na hindi na halos magkasya sa isang malaking lata ng gatas, kinausap ni Elias ang kanyang ina. Inay, paano po ito? Ang daming umaasa sa tsaa, pero nauubusan na tayo ng mga talulot, sabi ni Elias. Ayoko naman pong biguin sila. Umingin si Aling Marta na ngayon ay mas malakas na at namumula na ang mga pisngi. Anak, natatakot ako, pag-amin niya. Baka masyadong mabilis ang lahat. Ang perang mabilis dumating, mabilis ding mawala. Baka may kapalit ito. Hinawakan ni Elias ang kamay ng ina. Inay, naiintindihan ko po ang takot niyo. Pero hindi po ito para sa pera lang. Ito po ay para hindi na tayo muling matakot, para hindi na tayo muling magutom, at para maibahagi natin sa iba ang biyayang natanggap natin. Ang biyayang ibinibigay ay dapat pinalalago para mas marami ang makinabang. Tumango si Aling Marta.
panatag sa sinabi ng anak. Ginamit ni Elias ang lahat ng kanilang naipon na ngayon ay isang malaking-laking halaga na upang bumili ng isang maliit na lupain sa isang patag na bahagi ng Baguio. Doon, gamit ang mga buto mula sa orihinal na bulaklak, nagsimula siyang magtanim. Unay 10 halaman, pagkatapos ay naging 100 hanggang sa ang buong lupain ay napuno na ng mga bulaklak na kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Ang dating payak na gwardiya ay isa ng negosyante. At sa bawat punla, malago ng bidyang. Ramdam niya na buhay ang pamana ni Luningning. Paglipas ng panahon, ang negosyo ay lumago ng higit pa sa kanyang mga inaasahan. Ang memory tea ay hinahanap na hindi lamang sa Baguio, kundi sa buong bansa. Upang masigurong malinis, ligtas at dekalidad ang kanyang produkto, nagpasya si Elias na itayo ang kanyang pangarap sa ibang paraan. Nagtayo siya ng isang malaki at modernong processing plant. Ang disenyo nito ay siya mismo ang gumawa. Gamit ang lahat ng kaalaman niya sa engineering na biglang bumalik dahil sa sarili niyang tsaa. Ang bawat sulok ng planta, mula sa ventilation system para sa mga trabahador, sa automated packaging line, hanggang sa quality control laboratory, ay dumaan sa kanyang masusing pag-aaral. Hindi lang siya nagtayo ng pabrika, nilikha niya ang isang perpektong sistema na pinangarap niyang gawin para sa ibang kumpanyang noon. Kumuha siya ng daan-daang manggagawa. Ang una niyang mga empleyado ay ang mga kapitbahay niya, tulad ni Aling Nena at ng asawa nito, at si Leo na ngayon ay nag-aaral na sa kolehiyo, habang part-time na tumutulong sa opisina. Binigyan niya ng trabaho ang mga taong, tulad niya noon, ay nawalan na ng pag-asa. Isang araw, habang nag-iikot sa planta, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga trabahador, isang matandang lalaki, na dati pulubi sa Session Road. Sir Elias, maraming pong salamat, sabi ng matanda, na may mga luha sa mata. Dati po, natutulog ako sa kalye at itinuturing na basura ng lipunan. Pinandibirihan, iniiwasan. Ngayon po, may sarili na akong bahay, may disenteng damit, at napapaaral ko na ang aking anak. Kayo po ang himala sa buhay namin. Pinatunayan niyo po na may halaga pa ako. Bumiti si Elias at tinapik ang balikat ng matanda. Pamilya po tayo dito, Tay. Ang halaga niyo ay hindi nawala, natabunan lang po. Tayo po ang magtutulungan para muling makita ang halaga ng bawat isa. Sa kanyang pag-uwi, sa bago nilang bahay na malaki at komportable, naabutan niya ang kanyang inang masayang nanonood ng telebisyon, na ngayon ay nakakalakad na ng dahan-dahan gamit ang isang tungkod. Napatingin si Elias sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw mula sa kanyang planta at ang malawak na taniman ng mga kumikinang na bulaklak. Hindi ako naging engineer na gumagawa ng mga tulay na semento, sabi niya sa kanyang sarili. Pero nakagawa ako na may isang bagay na mas mahalaga. Isang tulay ng pag-asa para sa mga taong nawalan na nito. Isang tulay mula sa kahirapan patungo sa dignidad, at para sa akin, sapat na yon. Habang ang pangalan ni Elias ay umaangat at nagiging simbolo ng pag-asa. Si Ramon naman ay lalong lumulubog sa sarili niyang kadiliman. Nakatira siya sa mga eskinita, natutulog sa karton, at ang bawat sentimong napupulot niya ay napupunta sa alak na lalong nagpapalabo sa kanyang isipan. Sa bawat kwento ng tagumpay na naririnig niya tungkol kay Elias, ang bagong planta, ang daan-daang natutulungan, isang bagong punyal ng inggit ang tumatarak sa kanyang puso. Ako dapat yan. Paulit-ulit na bulong niya sa sarili sa gitna ng kanyang kalasingan. Ako ang matagal nang nagtiis sa hardin na yan. Inagaw niya ang swerte ko. Inagaw niya ang dapat ay para sa akin. Sa kanyang baluktot na isipan, si Elias ay hindi isang taong pinagpala, kundi isang magnanakaw. Isang gabi matapos pagmasdan mula sa malayo ang maniningning na mga ilaw ng planta ng memory tea, napuno na si Ramon. Nagpasya siyang tapusin ang lahat. Kung hindi niya makukuha ang yaman, sisirain niya ang pinagmumula nito. Muli siyang naghanda, dala ang mga pamilyar niyang kasangkapan. Isang matalas na patalim para sa pananakot, isang galon ng gaas, at isang kahon ng posporo para sa pagwasak.
Sa ilalim ng dilim, nagawa niyang akyatin ang bakod sa likurang bahagi ng planta. Ang lugar ay moderno at malinis, isang malaking insulto sa kanyang madungis na kalagayan. Nagtago siya sa mga anino, hanggang sa marating niya ang isang bodega, kung saan nakaimbak ang libo-libong sako ng pinatuyong talulot ng mahiwagang bulaklak. Ang amoy nito ay nakakahilo, ang amoy ng tagumpay ni Elias. "Ito pala ang sikreto mo," bulong niya. Dito niya sisimulan ang apoy. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang galon ng gaas, isang malakas na boses ang pumigil sa kanya. "Ramon, anong ginagawa mo rito?" Si Mang Tonyo, ang ama ni Leo, na ngayon ay hepe ng seguridad sa planta. Kasama niya ang 2 pang gwardya, mga dating kapitbahay na binigyan din ni Elias ng trabaho. Napalibutan nila si Ramon. "Umalis kayo sa daan ko," sigaw ni Ramon, habang iwinawasiwas ang patalim. "Wala kayong pakialam dito. Si Elias ang kailangan ko." Sakto naman dumating si Elias. Dahil sa kanyang nakagawian, nag-iikot pa rin siya sa planta bago umuwi. Nang makita niya ang komosyon, agad siyang tumakbo. Ang eksena ay pamilyar. Si Ramon, ang patalim, ang banta ng apoy. Ngunit ngayon, may isang malaking pagkakaiba. "Ibigay mo sa akin ang sikreto ng Tsaa Elias," sigaw ni Ramon, na parang isang hayop na nasukol. "Ibigay mo sa akin ang nararapat para sa akin, kundi sisilaban ko itong lahat." Kalmado ngunit matatag na humakbang si Elias. "Wala kang sisirain dito, Ramon," sabi niya. "At sino ang magpipigil sa akin?" "Ikaw?" mayabang na tanong ni Ramon. Hindi lang siya, matigas na sagot ni Mang Tonyo. "Kami, lahat kami." Humakbang din pasulong ang iba pang mga trabahador na narinig ang gulo. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Elias. Ang kabutihang itinanim niya ay nagbunga ng mga taong handang protektahan siya. Nang makita ni Ramon na napapalibutan na siya at wala nang kawala, ang kanyang pag-iisip ay tuluyang nagdilim. Sa isang huling, desperanong galaw, sumugod siya, hindi sa mga gwardya, kundi diretso kay Elias, habang hawak ang patalim. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Mang Tonyo at ng iba pang trabahador. Sa kanilang pinagsamang lakas, madali nilang napigilan si Ramon. Nahulog ang kanyang patalim sa sahig, kasunod ng pagbagsak ng kanyang katawan. Inalo siya hindi ng lakas ng iisang tao, kundi ng lakas ng isang komunidad na pinagbiklod ng pasasalamat. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis na tinawagan ng isa sa mga gwardya. Habang pinopusasan si Ramon, ang kanyang kayabangan at galit ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng nakakaawang pagmamakaawa. "Elias! Elias, parang awa mo na!" Humahagulgol na sigaw ni Ramon habang nakaluhod sa sahig. "Patawarin mo ako, huwag mo akong ipakulong." "Nagmamakaawa ako sa iyo. Desperado lang ako. Nagugutom, walang-wala." Lahat ay napatingin kay Elias, naghihintay sa kanyang sasabihin. Lumapit si Elias kay Ramon, hindi nang may galit, kundi nang may lungkot at awa sa kanyang mga mata. "Ramon," mahinahon niyang sabi, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega. "Pinatawad na kita noong gabing sinaksak mo ako sa hardin. Hindi ako nagsampa ng kaso dahil sa kaibuturan ng puso ko. Umaasa akong balang araw magbabago ka." Tumulo ang luha sa mga mata ni Ramon. Iniisip na may pag-asa pa. Ngunit nagpatuloy si Elias. Iginuhit niya ang kanyang kamay sa paligid. Itinuturo ang mga trabahador na nakatingin sa kanila. "Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa akin. Ang gusto mong sirain ngayong gabi ay hindi lang itong gusali. Gusto mong sirain ang buhay nila," sabi niya, habang tinitingnan ang bawat mukha sa paligid. Si Mang Tonyo, ang mga dating kapitbahay, ang mga taong dati walang-wala, ang kinabukasan ng mga pamilya nila, ang pag-asa ng mga anak nilang nag-aaral na ngayon. "Ramon, ang pagpapatawad ko ay hindi na sapat para burahin ang kasalanan na gagawin mo sana sa kanila." Yumuko si Elias at diningnan si Ramon sa huling pagkakataon. "Ang paghingi mo ng tawad ay hindi na sa akin dapat kundi sa kanila, at sa batas na susundin mo." Tumingin siya sa pulis. "Gawin niyo na po ang trabaho ninyo." Habang kinaladkad ng mga pulis si Ramon palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Naiwan ang katahimikan,
Tumingin ang mga trabahador kay Elias, hindi lamang bilang isang amo, kundi bilang isang lider na nagtanggol sa kanila. Ang kwento ni Ramon ay naging isang malagim na aral sa kanilang lahat. Isang paalala kung paano ang inggit at galit ay kayang sirain ang isang tao mula sa loob. Lumipas ang mga taon. Ang pangalan ni Elias Reyes ay naging kasing kahulugan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at tagumpay, nanatili siyang simple at ang kanyang puso ay nakatatak pa rin sa alaala ng kanilang pinagdaanan. Upang bigyang pugay ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ginamit niya ang kanyang yaman para itayo ang isang pangarap na mas matibay pa kaysa sa bakal at simento. Nagtayo siya ng mga libreng aklatan sa maraming lugar sa bansa. Mula sa Baguio hanggang sa malalayong probinsya sa Bicol, ang bawat isa ay ipinangalan niya sa kanyang ina, ang aklatan ni Aling Marta. Sa araw ng pagbubukas ng pinakamalaking aklatan sa kanilang syudad sa Baguio, naroon ang lahat. Mula sa alkalde hanggang sa mga pamilyang dati niyang kapitbahay sa barong-barong. Ang panauhing pandangal ay walang iba kundi si Aling Marta na nakaupo sa isang wheelchair. Nang tawagin si Elias sa entablado para magsalita, isang matinding katahimikan ang bumalot sa lahat. Tumingin siya sa mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang ina. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula niya at nanginginig ang kanyang boses. Marami po ang nagtatanong sa akin kung bakit sa lahat ng maaari kong itayo ay mga aklatan pa ang pinili ko. Ang sagot po ay simple lang. Itinayo ko po ito hindi para sa akin, kundi para sa pangarap ng isang ina. Huminga siya ng malalim. Ang aking ina po, si Aling Marta, ay isang simpleng labandera. Ang pinakamalaking pangarap niya sa buhay ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin, ang makapagtapos ako ng pag-aaral. Naglakbay ang isip ni Elias sa nakaraan at ibinahagi niya ito sa lahat. Naaalala ko pa po noon, 2nd taon ko sa kolehiyo sa Maynila. Dumating po ang bayarin para sa tuition. Napakalaki po noon, isang halaga na parang katumbas na ng 1 taon naming kita. Sa hiya at awa sa aking ina, nilapitan ko siya habang siya'y naglalaba. Bumalik siya sa eksenang iyon. Nakikita niya ang kanyang sarili. Isang binatang payat at puno ng pag-aalinlangan. Nakikita niya ang kanyang ina, na ang mga kamay ay halos mamanhid na sa pagkukusot. Nay, sabi ng batang Elias sa kanyang alaala, ang laki ko ng tuition natin. Siguro, hihinto na lang po muna ako. Magtatrabaho po ako para makatulong sa inyo. Babalik na lang po ako sa pag-aaral kapag nakaipon na. Nagpatuloy si Elias sa kanyang kwento habang ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Huminto po sa paglalaba ang nanay ko. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay na puno ng bula sa kanyang duster. Tiningnan niya ako sa mata at kahit nakikita ko ang pagod sa kanyang mukha, ang mga mata niya ay nag-aalab. Sabi niya sa akin, "Hindi anak," sabi ng kanyang ina sa alaala. Ang boses niya ay matatag at walang bakas ng pagdududa. "May pambayad tayo. Huwag kang mag-alala, nakapagtabi ako ng pera. Ang trabaho mo lang ay mag-aral. Huwag kang susuko." Napaluha na si Elias sa entablado. Pero ang totoo po, sabi niya sa mikropono, alam kong wala siyang naitabing pera. Ang perang ipinambayad niya sa tuition ko ay galing sa doble kayod na paglalabada. Galing sa mga gabing hindi niya pagtulog para lang matapos ang mga labahin. Galing sa mga pagkain na hindi niya kinain para lang may maipadala sa akin. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay tahimik na ring umiiyak. Totoo po, hindi ko na isuot ang toga na pinangarap ninyo. Pero hindi po iyon isang kabiguan. Iyon po ay isang pagpili. Simula noong araw na naaksidente kayo, naging mas mahalaga po sa akin na masuklian ang pagmamahal ninyo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyo. Pinili kong bitawan ang pangarap na iyon para hawakan ang kamay ninyo dahil kayo po, inay, ang pinakamahalaga kong yaman. Pero pagpapatuloy niya, habang ibinabaling ang tiyin sa mga batang nakaupo sa harapan, ang bawat aklat sa loob ng aklatang ito.
Ang bawat pahinang bubuklatin ng isang bata na may pangarap. Ang bawat batang makakapagbasa rito at aabutin ang kanilang mga pangarap. Sila po ang aking toga. Sila ang katuparan ng sakripisyo ninyo. Itong aklatan ang diploma nating dalawa, inay. Isang napakalakas na palakpakan na may kasamang mga hikbi ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ng kanyang talumpati, milapitan ni Elias ang kanyang ina at lumuhod sa harap nito. Niyakat niya ito ng mahigpit. Salamat po, inay. Kayo po ang inspirasyon ng lahat ng ito, bulong niya. Hinaplos ni Aling Marta ang mukha ng anak. Mas higit pa sa diploma ang naabot mo, anak. Ipinagmamalaki kita, sabi niya. At sa ngiti at mga luhang iyon, alam ni Elias na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sulit. Ilang buwan ang lumipas. Isang gabi, naramdaman ni Elias ang isang hindi maipaliwanag na pananabik. Nagmaneho siya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, hardin kung saan dati siyang nagtatrabaho. Gabi na at makapal ang hamog, tulad ng dati. Hindi na siya ang gwardyang nag-iisa at malungkot. Ngayon, isa na siyang bisitang naghahanap ng kapayapaan. Naglakad siya sa mga pamilyar na landas hanggang sa marating niya ang greenhouse. Doon, sa gitna ng mga bulaklak, nakita niya ang isang pamilyar na liwanag. Nakatayo roon si Luningning, ang engkantada, na tila hindi nagbago at parang isang panaginip lamang. Luningning, mahinang sabi ni Elias, mumiti ang engkantada. Bumalik ka, Elias. Bumalik ako para magpasalamat, sabi ni Elias. Binigyan mo ako ng isang himala. Binago mo ang buhay namin. Utang ko sa iyo ang lahat. Lumapit si Luningning. Ang kanyang mga paa ay hindi halos sumasayad sa lupa. Hindi ako ang nagbago ng buhay mo, Elias. Malambing niyang sabi. Ang binhi ay isang regalo lamang, isang pinto na aking binuksan. Ngunit ang kabutihan ng iyong puso, ang pagpili mong gamitin ang biyaya para tulungan ang iba, sa halip na para sa sarili mo lamang, iyan ang tunay na hiwaga. Tinitigan niya si Elias. Nakita ko ang mga aklatang itinayo mo. Nakita ko ang mga pamilyang binigyan mo ng trabaho. Nakita ko ang mga batang muling nangarap dahil sa iyo. Hindi iyan gawa ng binhi, Elias. Gawa iyan ng puso mong pinalaki sa sakripisyo at pagmamahal. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni Elias ang lahat. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lubos na pasasalamat at pag-unawa. Ang memory tea, ang yaman, ang mga planta, mga kasangkapan lang pala ang lahat ng iyon. Ang tunay na yaman ay ang alaala ng sakripisyo ng kanyang ina at ang pagkakataong ipasa ang kabutihan na iyon sa iba. Ang tunay na hiwaga ay hindi ang pag-alala sa mga bagay-bagay, kundi ang hindi paglimot sa kung saan ka nanggaling at kung para kanino ka lumalaban. Salamat, huling sabi ni Elias, at sa pagkakataong ito ay para sa lahat, kay Luningning, sa kanyang ina at sa lahat ng paghihirap na humubog sa kanya. Naglaho si Luningning na parang hamog. Naiwan si Elias sa kapahimikan ng hardin. Hindi na ito ang hardin ng kanyang kalungkutan. Ito na ngayon ang hardin ng kanyang pasasalamat. Siya pa rin si Elias, ang dating gwardiya. Ngunit ngayon, isa na siyang bantay ng mas malaking hardin. Isang hardin ng mga pangarap na itinanim niya sa puso ng maraming tao. At iyon ang kwento ng isang gwardyang naging sagisag ng pag-asa.